Maagang naulila si Catherine at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang Lola Rowena o mas kilala bilang Aling Wena. Tindera ng manok sa palengke si Aling Wena at katuwang nga niya sa pagtitinda si Catherine. Silang dalawa lang ang magkasama sa buhay mula nang pumanaw ang mga magulang ni Catherine. Lumubog kasi ang barkong sinasakyan ng mga ito papuntang Davao noong uuwi sana sila sa pamilya ng tatay niya. Mabuti na lamang at hindi sinama si Catherine dahil 2 buwang gulang pa lamang ito at mahihirapan ang mag-asawa ng magdala ng sanggol. Kaya mula nga noon ay si Aling Wena na ang tumayong ama't ina ng dalaga. Maganda at makinis si Catherine at madalas itong makuwang muse sa kanilang eskwelahan mula sa elementary ito hanggang sa umabot ito ng high school. Maging sa liga sa kanilang barangay ay kinukuha rin siyang muse. Pumapayag naman siya dahil sayang rin naman ang perang matatanggap niya rito. Nakatungtong lang ng 2nd year college ang dalaga at hindi na ito nagtuloy sa pag-aaral dahil na rin sa kakulangan sa panggastos sa pag-aaral niya. At dahil maganda nga si Catherine, ay maraming nangangas na manligaw sa kanya, ngunit wala sa isip ng dalaga ang makipagrelasyon. Kaya naman lahat ng nagtatangkang manligaw sa kanya ay kaagad na niyang binabasted. Masama ang pakiramdam ng Lola Wena niya, kung kaya't siya na muna mag-isa ang nagbantay sa tindahan nila ng manok. Kayang-kaya niya naman ito, lalo na't sanay na siyang naiiwan mag-isa. At hindi naman gaanong mabili dahil marami nang nagtitinda ng manok sa palengke. Hi miss, alam mo maganda ka eh. Hindi ka dapat nagtitinda sa palengke at nagtitinda ng manok. Mas bagay ka sa kondo ko at bagay kang maging asawa ko. Sad ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Kuya, kung hindi ka naman bibili ng paninda ko, makakaalis ka na. Kasi wala po akong oras para makipag-usap, lalo na sa kagaya mo. Mataray na sambit ng dalaga. Ang sungit mo naman. Pwede ko namang pakyawin yan lahat eh. Tapos mag-usap tayo. Sorry kuya, hindi mo kailangang pakyawin ang paninda kong manok at mas lalong hindi ko na kailangan ng kausap. Tinignan lamang siya ng lalaki sa kanyang hinaharap at kinagat ang ibabang labi nito. At ngumisi na tila ba may pagnanasa sa dalaga. Umalis ka na rito, bastos ka, sigaw niya sa lalaki. Kaya naman kaagad din itong umalis. O teka, sino ba yun? Kaya aga-aga nagagalit ka riyan? Tanong sa kanya ng matalik niyang kaibigan na si Marisa. Yung mokong kasi na yun eh, ubod ng manyak at sobrang yabang pa. Hay nako, tugon niya. Marami talagang ganyan, kahit saan ay nagkalat ang mga lalaking ganyan. Saka sa ganda mong yan, lalapitan ka talaga ng mga lalaki. Kahit hindi na sila lumapit sa akin, bes. Hindi ko sila kailangan, lalo na kung pasasakitin lang nila ang ulo ko. Nako ang mga lalaking yan, sakit lang sa ulo ang mga yan. O Hinday, huwag kang magsalita ng ganyan ha. Hindi naman lahat ng lalaki pasasakitin lang ang ulo mo. Marami pa ring mga mabubuting lalaki, kagaya na lamang nung crush mong singer, hindi ba? Hindi natin alam kung mabait ba talaga yun sa personal o baka pakitang tao lang dahil may mga kamera. Crush ko lang naman siya dahil pogi siya eh. Pero hanggang dun lang yon. Okay, sige. Sabi mo eh. Sabi nga nila, hindi mo makikilala ang tunay na ugali ng tao kapag hindi mo pa nakakasama. Eksakto. Pero teka, bakit ka pala nandito? Ay, oo nga pala. Kaya nga pala ako nandito kasi nga bibili ako ng manok. 2 kilo. Magkakaldereta kasi raw si nanay at ipapaulam sa gumagawa ng bahay namin. Sana all, nagpapagawa ng bahay. Hay nako, kailan kaya kami yayaman ni Lola Wena ko? Gusto ko kasing mapaayos ang bahay namin kasi masyado ng luma eh. Saka gusto kong mabilhan ng aircon si Lola para naman hindi na siya naiinitan kapag natutulog siya. Hayaan mo bes, ang buhay parang gulong lang yan. Minsan nasa itaas, minsan naman nasa ilalim. Kumbaga nasa ilalim tayo ngayon, pero balang araw, nasa ibabaw na rin tayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May ibibigay mo rin sa lola mo ang lahat ng gusto mong ibigay at iparana sa kanya. Pero, huwag mo rin namang kalimutan ang sarili mo ha. May mga pangangailangan ka rin Saka may plano kang bumalik sa pag-aaral, hindi ba? Saad ni Marisa.
habang pumipili pa ito ng manok na bibilhin niya. Tama ka, may bibigay ko kay Lola ang lahat ng pangangailangan niya kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at kapag isa na akong lawyer. Tumpak, ganun nga best, appear tayo dyan. Sabay kuha niya sa kamay ni Catherine upang makipag-appear dito. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Catherine at ngumiti ito. Pagkaalis nga ni Marisa, ay isang matandang mayaman naman ang dumating. Hello, madam. Anong parti po ng manok ang bibilin nyo? Pili lang po kayo, madam. Nakangiting sambit ni Catherine sa matandang mayaman. Hindi ako bibili ng paninda mo, iha. Ang hinahanap ko ay si Rowena. Tugon nito at halatang galit ang muka. Si Lola po? Bakit po? Malaki ang utang sa akin ng Lola mo. Paano niya ako mababayaran kung hindi na siya nagpapakita sa akin? Po, ang Lola ko po, may malaking utang sa inyo? Nagtatakang tanong ni Catherine sa matandang mayaman. Bingi ka ba? Oo, malaki ang utang niya sa akin. Nasaan ba ang matandang yon? Kapag hindi pa siya nagpakita sa akin, hanggang bukas, ay ededemanda ko na siya. Po, demanda po agad? Kung hindi niyo naman po mamasamain, bakit po nagkautang po si Lola sa inyo? At magkano po? Ngumisi naman ang matandang mayaman sa kanya. Saka ito nagpapaypay sa kasama niyang alalay. Kung sasabihin ko ba kung magkano ang perang inutang niya sa akin ay kaya mo bang bayaran? Ha, iha? Hindi ko po alam Pero magkano po ba, madam? Kalahating milyon. Tugon nito, kung kahit nanlaki na lamang ang mga mata ni Catherine. Po, kalahating milyon po. Teka po, tama po ba ang pagkakarinig ko? Bakit naman po magkakautang ng ganong kalaking halaga ang lola ko? Abay, ang dapat mong tanongin yan ay yung lola mo. At hindi ako, iha. Aalis na ako sa mabaho at malansang palengke na ito. Sabihin mo sa lola mo na makipagkita sa akin at magbayad siya ng utang niya. Tara na, Lucy. Ang baho-baho rito. Saka nga umalis ang mga ito. Naiwan namang nakatulala si Catherine. Hindi niya lubos maisip na nagkaroon ng utang ang lola niya sa matapobreng mayaman na iyon. Ngunit kahit gusto niyang makausap ang kanyang lola, ay minabuti niya na lamang munang kumalma dahil kailangang maubos muna ang paninda niya bago siya umuwi. Gabi na nga nang makaubo siya, masakit na rin ang katawan niya. Mabuti na lamang at linggo bukas. Hindi sila magtitinda. Mangingiti na sana siya dahil makakapagpahinga siya bukas. Pero naalala niyang bigla ang utang na kalahating milyon ng kanyang lola. Nang makauwi nga siya ng bahay, ay kaagad niyang tinungo ang lola niya. Alam niyang nasa kusina ito at nagluluto dahil amoy na amoy ang bawang at sibuyas na ginigisa nito. Kaagad siyang lumapit kay Lola Rowena at yumakap sa likuran nito. Nakauwi ka na pala, Apo. Ano, nakaubos ka ba? Tanong nito sa kanya, habang patuloy pa rin sa paghalo ng ginigisa nito. Opo, Lola. Nakaubos po ako. Siya nga po pala. May gusto po sana akong itanong sa'yo. Kasi po may nagpunta po kanina sa pwesto natin. Isang matandang mayaman po. Hinahanap ka po niya. At ang sabi niya ay may utang ka raw po sa kanyang malaking halaga. Kalahating milyon daw po, Lola. Totoo po ba yun? Bago naman sagutin ni Rowena ang tanong ng kanyang apo, ay ginisa na muna niya ang mga hiniwang karne na panahog sa iginisa nitong munggo. Pumunta pala roon si Madam Donna. Sagutin mo po ako, Lola. Totoo po ba yung sinasabi niya na may utang ka po sa kanyang kalahating milyon? Oo, Apo. Meron nga. Tugon nito. Kaya naman napasa po na lamang sa noo si Catherine. Seryoso po kayo, Lola? Paano ka nagkautang ng ganoong kalaking halaga sa kanya? Nagtatakang tanong ni Catherine. 1 milyon talaga yun, Apo. Nakabawas lang talaga ako. Isinanla ko kasi ang titulo ng lupa natin sa kanya. Naisanla ko noong mamatay ang mga magulang mo. Kung hindi ako makakabayad ay kukunin na niya ang lupa at bahay natin. Kahit nakikiusap ako na hulog-hulugan ko nilang muna. Dati nila akong kasambahay. Kaya naman sa kanila ko naisipang isang lang titulo ng lupa natin, Apo. Patawarin mo sana ako kung hindi ko nasabi sa iyo ang patungkol dito. Napakatagal ko na itong utang. 19 years na, Apo.
Paano natin babayaran ang kalahating milyon, Lola? Yung kinikita natin sa pagtitinda ay sapat lang sa pang-araw-araw natin na gastusin at sa panggamot mo. Pero wag niyo na pong alalahanin yun. Baka sakaling magawan ko pa po ng paraan. Hindi ko nga lang po alam kung papaano at kailan. Pero ang sabi po niya ay kailangan mo na po siyang puntahan. Kinaumagahan nga ay pinuntahan ng maglola ang mansyon kung saan nakatira si Madam Donna. Kaagad naman silang hinarap dito at kaagad na humingi ng tawad si Rowena dahil wala pa siyang ipangtutubo sa nakasanlang titulo. Inis namang tumayo si Madam Donna at tinignan mula ulo hanggang paa si Catherine. Kung wala kayong perang pambayad sa akin, ay madali lang naman akong kausap. Pagtrabahuin mo sa akin ang apo mo. Ako po? Tanong ni Catherine. Bakit? May iba pa ba? Kung gusto niyong makabawas-bawas sa pagkakasanla sa akin ng titulo niyong lupa, ay maging yaya ka ng apo ko. Nagkatinginan naman ang maglola at kaagad na umiling si Rowena dahil hindi siya sang-ayon sa kagustuhan ni Donna na mapasukan bilang yaya si Catherine ng apo nito. Sige po, payag po ako. Ilang taon po ba ang batang aalagaan ko? Tanong ni Catherine. Natawa naman ang matandang mayaman. Anong ilang taon ang batang aalagaan mo? Hindi na siya bata. Binata na siya. Natatawang tugon naman ito. Kaya naman namilog ang mga mata ni Catherine. Binata po? Shock. Binata na pala pero bakit pa po magyayaya? Ay, gets ko na po. Ani ni Catherine sa pag-aakalang isang special child ang alagaan niya. Nasa kondo niya ang apo ko. Wala siyang kasama roon. Kaya't naghanap talaga ako ng makakasama niya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masamang tao kagaya ng iniisip mo. Kaya't makakatanggap ka pa rin sa akin ng sweldo buwan-buwan. At yung iba ay ikakaltas ko na lamang sa utang ng lola mo sa akin. Salamat po. Sige po, papayag po ako. Salamat po talaga. Kailan po ako mag-uumpisa? Ay kung pwede, bukas na, iha. Sige po, madam. Makakaasa po kayong darating ako bukas dito. Ipapasundo kita sa driver ko upang dalhin ka sa kondo ng apo ko, ha? Ay sige po, okay po, madam. Matapos nilang mag-usap, ay diretso na ngang umuwi ng bahay ang maglola. Tinanong pa ni Rowena si Catherine kung payag ba talaga siyang maging yaya ng apo ni Madam Donna. Payag na payag po ako, Lola. Magandang offer na rin po yun. Saka mabait naman po ang mga special child. Kaya madali lamang po yun. Ako pa ba, Lola? Apo mo ko, oh. Manang-mana po ako sa inyo. Tugon ni Catherine. Pero kasi, hindi maganda ang ugali ni Madam Donna. Baka kapag naroon ka na alipustahin ka niya. Hindi porket may utang tayo sa kanya, ay papayag na tayong tapak-tapakan niya ang pagkatao natin. Lola, hindi po ako papayag na alipustahin po ako ni Madam. Saka kung gawin man po niya sa akin yun, di alis na lamang po ako agad. At gagawa na lamang po ako ng ibang paraan para matubos po natin ang nakasanlang titulo sa kanya. Basta Lola, wala kang dapat na ipag-alala. Ako na po ang bahala sa lahat. Sabay yakap ng dalaga sa kanyang lola. Saka nga ito nag-impake na ng mga dadalhin sa kondo. Dahil bukas na bukas din, ay papasundo na siya at mag-uumpisa na siyang magtrabaho. Pagkagising niya ng umaga, ay naabutan na niya ang kanyang lola sa kusina na naghahanda ng almusal nila. Pinati niya ito ng magandang umaga at niyakap at paulit-ulit na hinalikan sa pisngi. Binilinan niya rin ito na mag-iingat at ipapasilip-silip niya ito kay Marisa. Sinabi naman ng matanda na kaya niya na ang kanyang sarili at wag nang mag-alala pa ang dalaga sa kanya. Nagtangkaring pigilan ni Rowena si Catherine na wag nang ituloy pa pero buo na ang desisyon ng dalaga na mamasukan bilang yaya dahil ito lamang ang naisip na paraan ng dalaga upang tuluyan na ngang makabayad. Maya-maya nga lang ay may magarang sasakyanan na pumarada sa kanilang harapan at bumusina ito. Alam naman na ng dalaga na ito ang sundo niya kung kaya't muli niyang niyakap ang lola Rowena niya at paulit-ulit na naman itong pinaghahalikan. I love you, Lola. Mag-ingat po kayo, ha? Yung mga gamot mo po, ha? Huwag mo pong kakalimutang inumin. Bilin pa nito habang papalabas na sila ng bahay. Oo, Apo. Gaya nga ng sabi ko, hindi mo na kailangan pang mag-alala sa akin.
Ikaw rin ha, huwag ka masyadong magpapakapagod. Opo Lola, pangako po, aalagaan ko rin po ang sarili ko at balang araw ay giginhawa rin po ang ating buhay. Muli niya itong niyakap at tuluyan ng sumakay ng sasakyan na ngayon ay nakabukas na. Pagkasara ng driver, ay umikot na ito upang bumalik sa loob at nagmaneho papalis. Hindi na nagawang lingunin pa ng dalaga ang kanyang lola dahil pinigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Kuya, didiretso na po ba tayo sa kondo? Tanong niya sa driver na hindi naman nalalayo ang edad sa kanya. Oo, Ayun yung bili ni Madam para may pagluto mo na raw ng almusal sa Sir Gino. Okay po. Pero bakit po walang kasama si Sir Gino sa kondo niya? O di kaya niya ng sarili niya? Tanong muli ng dalaga. Oo naman ma'am, kayang-kaya niya. Bakit naman hindi? Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa niya ng makakasama sa kondo eh. Tugon naman ng driver. Hindi ba nga po? Kailangan naman talagang may nag-aalaga sa kanya sa kagaya niyang special child? Ha? Anong special child? Sinong nagsabi sa yung special child si Sir Gino? Hindi mo ba siya kilala? Bahagya namang napailing habang nakakunot ang noo ng dalaga. You mean, hindi special child ang aalagaan ko? Hindi Sir Gino ang makakasama mo sa kondo. Yung sikat na singer. Tugon nito. Kaya naman ang laki na lamang ang mga mata ni Catherine at napaawang pa ang mga labi nito. Wow, seryoso ka ba kuya? Sir Gino talaga? Hala, ang asawa ko sa aking panaginip. Wika nito at hindi maitago ang kilig na nararamdaman. Dahil sa wakas ay makikita niya na ito sa personal at makakasama niya pa sa kondo. Bukod akong pinagpala sa lahat ng babae. Wika pa niyang muli. Kaya naman napangiti na lamang at napailing na lamang ang driver. By the way kuya, I'm Catherine. Ikaw? Pagpapakilala ng dalaga. Jolo. Pagpapakilala rin naman ng binatang driver. Huwag mo na akong kinukuya Mukhang magkaedad lang naman tayo eh. 19 pa lang ako eh. Sad naman ni Catherine. Hindi pala tayo nagkakalayo ng edad. 20 naman ako. Tumangu-tangu naman ang dalaga at maya-maya nga lang ay huminto na sila sa tapat ng kondo at pumasok roon upang mag-park. Pagkalabas nga ay tinulungan pa ni Jolo si Catherine na magbitbit ng kanyang mga gamit. At sumakay na nga sila sa elevator patungo sa condo unit ng binatang singer na magiging amo ni Catherine. Pagkabukas nga ng elevator ay hinarap pa ni Jolo ang dalaga. Good luck sa unang araw mo sa trabaho at sa ugali ng magiging amo mo. Uwi ka nito. Ha? Bakit naman? Hindi ba mabait si Sir Gino? Ikaw na ang bahalang makatuklas. O siya, babalik na ako kay Madam Donna ha. Good luck ulit. Saka siya nito tinapik sa braso. Teka lang naman kuya, hindi ko naman alam kung saan ang unit ni Sir Gino dito eh. Ay, oo nga pala no. Halika at ituturo ko sa'yo. Hindi na nga pala pinasara ni Madam yung pinto dahil sinabi niyang darating siya. Kasi sa pagkakaalam ko, sorpresa ang pagdating mo. Hindi alam ng Sir Gino na magkakaroon na pala siya ng yaya. Ay, may pa-surprise pang nalalaman? Pagkabukas nga nila ng pinto, ay kaagad na itong bumukas. Tumambad sa kanila ang napakakalat na condo unit nito. Kalat-kalat ang mga bote ng alak at mga kung ano-ano pang mga kalat. Kung saan-saan di nakasabit ang mga gamit ni Gino, kaya naman napangiwi na lamang ang dalaga. Akala ko ba condo to? Basurahan pala. Saan niya? Kaya naman natawa na lamang si Jolo. Kaya nga sabi ko sa'yo diba? Good luck. Sabay tawa nito. Naiwan na kita ha. Kaya mo na yan. Hala, parang gusto ko na lamang magpatid sa'yo sa bahay. Ganito pala kasalahula ang hinahangaan kong singer. May naglilinis kasi talaga dati dito. Kaso hindi nakatagal sa ugali niya. Kaya yun, hindi na siya pinaglilinis. Kinakabahan naman ako. Ay nako, pero kaya ko to. Oo, kaya mo yan. Sige, may iwan na kita ha. Teka lang naman kuya, apurang-apura ka naman eh. Ano ba ang kinakain niya sa umaga? Saka alas 9 na oh. Ganyan ba talaga yan? Tinatanghali ng gising? Bibihira yan makauwi dito. Kahit sinusulit niya rin ang pagtulog kapag nakakauwi siya. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto niyang kainin eh. Ikaw na ang bahala. Hindi ba't sabi mo nga kayang-kaya mo? Napasapon na lamang sa kanyang noo si Catherine at iginilid na ang kanyang maleta sa bag.
at inumpisahan niya nang ligpitin ang mga nagkalat na bote ng alak at pati na rin ang plastic na chichirya. Ay nako, ganito pala to kakalat sa condo unit niya. Kung gaano kalinis sa katawan, ay ganoon naman kakalat sa unit. Kakaiba talaga. Kung sa bagay, magtataka pa ba ako? Anak mayaman nga pala siya at bihira sa lalaki ang masino. Wika niya habang naglilinis. Masyadong challenging ang pagtatrabaho ng dalaga roon dahil walang nag-guide sa kanya kung ano ba ang gagawin niya. Nang may ligpit nga niya iyon, ay nagtungo na siya sa kusina at naganap ng pwedeng iluto. Walang laman ng mga cabinet na pwedeng iluto, kaya naman tinignan na lamang niya ang freezer nito, pero wala ring pwedeng iluto roon dahil ang nakalagay lamang roon ay mga ice cream. Sinandal niya na lamang ang kanyang likod sa refrigerator at dahan-dahang pinadaustos ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na nga siyang napasalampak sa malamig na tiles. What is this ba? Parusa? Wika nito sa sarili. Making ako pala ay magugutom dito eh. Nang maya-maya ay naalala niyang may dala-dala pala siyang ilang lata ng sardinas dahil paborito talaga niya ang sardinas. Kaya naman kaagad siyang tumayo at nagtungo sa maleta niya at kumuha ng 2 lata ng sardinas at naghiwa ng bawang at sibuyas. Sa kanya naalala na kailangan na rin pala niyang magsaing, kaya't kaagad niyang hinanap ang lagayan ng bigas. Nang matagpuan nga niya ito, ay kaagad siyang nagtakal at nagsaing sa pamamagitan ng rice cooker. Buti naman at may ganito rito. Akala ko naman pati bawang at sibuyas ay wala siya. Saad niya at nag-umpisa ng magluto. Nang makapagluto na nga siya, ay inihain niya na ito sa mesa at narinig nga niya na may bumukas na ng pinto. Kaya alam niyang si Gino na iyon. Sa wakas, makikita ko na siya. Grabe, ano kayang itsura niya sa personal? Nagtungo naman si Gino sa kusina dahil naaamoy niya ang niluluto ni Catherine. Mamita? Tanong pa nito sa sarili, ngunit isang dalaga ang natagpuan ng kanyang mga mata. Good morning, boss. Sakto gising ka na. Nakapaghanda na ako ng breakfast mo. Napatras naman si Gino sa labis na pagkagulat. Teka, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paano kang nakapasok? Grabe naman, sir. Sunod-sunod talaga ang tanong. Hindi ba pwedeng isa-isa lang? Mahina ang kalaban, no? Kalma lang, sir, ah. Ako nga pala si Catherine, but you can call me Kat for short. Ang iyong yaya. Tugon ni Catherine sa baybaw dito. What? Gulat na tanong ni Gino matapos sabihin ng dalaga na siya raw ang kanyang yaya. Ikaw? Yaya ko? Anong palagay mo sa akin? Sanggol? Bakit hindi mo nalang tanungin ng mamita mo? Siya ang nagpapasok sa akin dito para maging yaya mo. But don't worry, sir. Hindi mo lang ako yaya. Cook mo rin ako. Labandera at tagalinis ng bahay mo. O diba? 4-in-1? Saan ka pa? Sa akin ka na. Si mamita ka mo ang nagpapasok sa'yo rito? Kunot noong tanong nito. Oh yes, my boss. Nandito po ako upang pagsilbihan ka. No, makakaalis ka na. Hindi ko kailangan ng kasambahay. Mas lalo na ang yaya. I can handle myself. Mas gusto kong mag-isa lang sa bahay na to. Singal ng binata sa kanya. Oops, hindi mo pa ako pwedeng paalisin. Kasi malaki ang utang ng lola ko sa mamita mo. Kaya kahit ayaw mo, ay wala kang magagawa, sir. Kaya halika na at kumain ka na. Ano ba naman tong mga pinagagagawa ni mamita? Kaasar! Sabay hila ni Gino ng silya at naupo ito sabay dokdok ng ulo sa lamesa. Nakakaingit ka nga, boss eh. Kasi ikaw kahit matanda ka na, binibaby ka pa rin ng mamita mo. Hindi kagaya ko na maagang nagbanat ng buto at sanggol pa lamang ako ay ulila na ako. Agad namang napangat ng tingin si Dave. Tinatanong ko ba? Napakwento lang naman ako, boss. Sorry po. May lahi ka bang ibon? Ibon po? Bakit po? Huni ka kasi ng huni. Pwede bang itiko mo muna ang bibig mo? Kaya ayoko nang kasama eh. Kasi ayoko nang maingay. Ganun ba, sir? Siguro nga po. Baka nung past life ko, isa rin akong ibon. Baka nga loro ako eh. Ay, mali. Babae ako. Kaya Lora. Ganyan ka ba talaga kaingay? Para kang may sayad eh. Umalis ka na nga sa harapan ko. Masungit na sambit nito kay Catherine. Okay, boss. But when you need me, just call my name and I'll be there. Sabay kintat nito.
bago tuluyang umalis sa harapan ng masungit niyang amo. Pero kaagad rin itong bumalik at pinilinan na kumain na siya at pagtiyagaan ang niluto niya. Wala kasing ibang pagkain, boss. Kaya naman, yan na lamang ang iniluto ko para sa'yo. Siya nga pala, sa akin galing yan. Kaya babayaran mo ha. Nakangiting sambit ni Catherine. Tinitigan naman ni Gino ang sardinas na iniluto ng dalaga, saka ito tumayo upang magmumog sa lababo. Tuwang-tuwa itong bumalik sa lamesa at tila ba napakasarap ng pagkain ang nasa harapan niya. Bagay na ipinagtataka ng dalaga. Napapikit pa ang binata matapos itong matikman. Ang buong akala ni Catherine ay hindi ito kakainin ni Gino. Pero nagkamali siya dahil inubos talaga nito ang niluto niya at hindi na siya nito tinirhan pa. Halatang hindi ka nasarapan, sir ah. Bakit alam mo ang paborito ko? Sinabi pa sa'yo ni Mamita? Tanong ni Gino sa dalaga. Ha? Hindi po ah. Wala siyang pinagtip na kahit na ano. Wala lang talagang pagkain sa kusina. Kaya naisip kong iluto na lamang ang baon kong sardinas. Buti na lang talaga ay may baon ako. Paano na lang kung wala? Di mag-order ako ng food. Ganun naman ang ginagawa ko eh. Pero thank you ha. Kasi pakiramdam ko, kasama ko ulit ang yaya ko. Siya lang kasi ang nagluluto niyan sa akin eh. At sinisikreto namin yun. Dahil ayaw kasi ni Mamita na kumakain ako ng sardinas. Pagkakwento ni Gino. Ganun po ba, sir? Nasaan po ba ang yaya mo? Wala na siya. 5 taon nang nakakalipas mula nung iwan niya ako. Nakakalungkot naman po. Pero huwag kang maawa sa akin ha. Dahil hindi ako humingi ng awa sa kahit na kaninong tao. Opo, hindi po ako naawa sa iyo, boss. Mas nakakaawa kasi ako. Tugon naman ni Catherine habang lihim siyang kinikilig. Dahil na rin nakita niya ng personal ang hinahangaan niyang singer at nagustuhan pa nito ang niluto niyang pagkain. Mukhang hindi naman siya gaanong mahihirapang makasundo ito dahil hindi naman pala ito gaanong masungit kagaya ng sinabi ni Cholo. Dahil kahit magsungit pa nga ito, ay kailangan lang niyang tiisin ito dahil na rin sa laki ng utang ng lola niya sa Mamita nito. Nang makakain na nga si Gino, ay kaagad itong naligo dahil may pupuntahan pa itong event sa Pangasinan. Kaya naman mag-isang naiwan si Catherine sa konto at hindi niya alam kung kailan babalik ang amo niya, lalo na't wala siyang makakain doon. Ay, kakaiba ito ah. Hindi ako iniwanan ng pagkain. Gugutumin ako. Saka ito pumasok sa loob ng kwarto ni Gino upang linisin ang kwarto nito. Pero sa gitna ng kama, ay nakita niyang may papel doon na may sulat. At sa gilid naman, ay mayroong pera. Kaya naman kaagad niya itong kinuha at binasa. At ayon nga sa iniwang sulat ni Gino, ay umorder pala ito ng pagkain niya. At ang perang iniwan nito ay ang ipangbabayad sa pagkain. Nakalagay rin roon ang cellphone number niya kung sakaling kailangan siyang tawagan ng dalaga. Ay buti naman, akala ko talaga ay gugutumin niya ako. Mabuting tao ka rin naman pala, kahit papaano Sir Gino. Wika niya sa sarili at niyakap ang iniwang sulat ng binata. At habang naglilinis nga siya, ay nakita niya ang picture ni Gino kasama ang mga magulang nito. Binatilyo pa si Gino sa litratong iyon. Kinuha niya ito at pinagmasdang mabuti. Maya-maya nga lang ay may nag-doorbell, kung kaya't ibinalik niya na iyon mula sa lamp drawer at nagtungo sa pinto upang pagbuksan ng nagdo-doorbell. Isang delivery boy nga pala ang nasa harapan niya ngayon. Bit-bit ang in-order na pagkain ni Gino. Wait lang kuya ha, yung pambayad kasi nasa kwarto ng amo ko. Sad niya at isinara na muna niya ang pinto. Saka mabilis na bumalik at kinuha ang pagkain at nagbayad. Nang makakain nga siya, ay kagad niyang itinipe sa kanyang cellphone ang numero ng Gino at kagad namang sinagot iyon ng binata. Hello? Who's this? Tanong nito mula sa kabilang linya. Boss, ako to si Kat. Gusto ko lang pong magpasalamat sa pagkain. Oh my God, ang sabi ko ay tatawag ka lang sa akin kapag may importante kang sasabihin. Singal nito, kaya namang bahagyang nailayo ni Catherine ang cellphone mula sa kanyang tenga. Importante naman pong magpasalamat, hindi po ba? Saka itatanong ko lang po, kung kailan ang balik mo. Balik agad ang itinatanong mo? Hindi pa nga kami nakakarating ng Pangasinan eh. Maglinis ka ng mabuti sa unit ko ha. Okay po boss, ako na pong bahala sa lahat. Tugon nito bago niya pagbabaan ng cellphone ng kanyang amo. Nang maya-maya, ay naalala niyang tawagan si Marisa.
upang kamustahin na rin ang kanyang Lola Rowena. Okay naman si Lola Wena, Bes. Dumaan ako roon kanina. Ikaw ba? Kamusta ka naman dyan sa trabaho mo? Mabait naman ba ang special dyan na inaalagaan mo? Baka naman pag-uwi mo puro bukol na yung ulo mo, ha? Nag-aalalang sambit nito mula sa kabilang linya. Naku, Bes. Ito na nga. Kaya rin ako tumawag sa'yo upang sabihin hindi pala special child ang aalagaan ko. Ha? So ano? Sanggol pala? Tanong ni Marisa. Hindi rin. Kasi special person para sa akin. Kinikilig na tugon ni Catherine. Ha? Hindi kita maintindihan? Sino ba talaga ang inaalagaan mo riyan, ha, Bes? Walang iba kung hindi si Gino Santa Maria. Tugon ng dalaga. Tama ba ang pagkakarinig ko? Si Gino Santa Maria? Yung singer? Oo, tama. Siya nga, Bes. At wala nang iba. Medyo masungit siya sa personal. Pero kaya ko naman. Grabe, hindi ko inaakala na makikita ko siya sa personal at sa isang condo unit lang kami titira. Para kami mag-asawa na separated ng higaan. Naku, nakakatuwa naman. Nax, congrats, Bes, ha. Nakakaingit ka. Baka naman pwedeng dumalaw dyan sa unit niya minsan para naman makita ko rin siya ng personal. Naku, yun ang hindi ko alam, Bes. Pero itatanong ko muna next time. Wala kasi siya eh. Papunta siya ng Pangasinan ngayon. Medyo napahaba na nga ang usapan nilang dalawa na magkaibigan. Nang maalala niyang maglalaba pa pala siya ng mga damit ni Gino. Pero nagtataka siya dahil wala namang washing machine ng binata. Sa kanya naalala, nakaramihan pala sa mga nakatara sa kondo ay nagpapalaundry lang. So paano ang mga damit ko? Wala akong sasampayan? Wala akong pang laundry? Nakakaloka naman. Ay nako, paano ba to? Ang hirap naman. Nang biglang may nag-doorbell na naman, kaya naman muli niyang binuksan ang pinto. Madam Donna, sa wakas po ay nagpunta ka na rito. Hindi ko na rin po kasi alam kung ano po ang gagawin ko. Saad niya kay Madam Donna. At bakit naman? Nasaan ba ang apo ko? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Si Sir Gino po. Kasi po, kanina pa po siya umalis. May pupuntahan daw po siyang event sa Pangasinan. Ganun ba? Sakay ito lumingon sa likuran niya. Kaya tinitigan din niyo ni Catherine. Nag-grocery ako para sa inyo ng apo ko. Total ay wala ka namang gaanong gagawin dito kung hindi ang paglutuan lamang ang apo ko at maglinis ng unit niya. Samahan mo rin siya sa ibang lakad niya, ha? Para naman may nakakasama siya at nauutusan. Maliwanag ba, Catherine? Opo, tugon niya. Pero paano po kung hindi po pumayag si Sir Gino na samahan ko siya? Di wag mong ipilit, iha, kung ayaw niya. Tugon nito, kaya naman napatangula lamang siya. Nang may pasok na nga ang lahat ng biniling groceries, ay iniayos na ni Catherine ang mga ito sa cabinet at isinalansang ang iba sa refrigerator. Maayos ngayon ang unit ng apo ko. Magaling kang maglinis at magayos, kaya naman magkakasundo tayo. At may isa pa pala akong ipapatrabaho sa iyo, iha. Ano po yun, madam? Huwag mong papayagang pumunta rito ang ex-girlfriend ni Gino na si Sophia, ha? Hindi ko gustong pumupunta pa siya rito matapos niyang iwan ang apo ko. Kapag hinayaan mong magpunta rito ang babaeng iyon, ay ikaw ang mananagot sa akin. Paano po kung si Sir Gino po ang magpapasok? Ang sabihin mo ay maigpit kong bilin na wala siyang karapatang tumungtong pa rito. Napalunok na lamang si Catherine, saka ito tumango bilang pagsang-ayon. Copy, madam. Hindi nga nagtagal, ay umalis rin si Madam Donna at muling naiwan si Catherine. Kanina pa siya nagtatrabaho, kaya naman nakaramdam na siya ng pagod at hindi niya namalayan na napahaba na pala ang tulog niya. Nagugutom na rin siya, kaya naman kinuha niya na sa rep ang natitirang pagkain kanina at ipinainit ito. Nahihiya naman siyang tawagan si Gino upang tanungin kung uuwi ba ito. Bahala na si Batman kung uuwi pa siya o hindi. At kung may kakainin siya sa pag-uwi niya, siguro naman ay kakain na yun doon sa madaraanan nilang restaurant. Wika nito sa sarili at nag-umpisa na nga kumain. At dahil wala naman siyang gagawin na iniisipan niya na lamang na buksan ang TV upang siya ay manood. Nakahiga nga siya sa sopa habang nanonood. Total ay wala namang makakakita sa kanya. Maya-maya lamang ay tumawag na si Gino kahit napabalikwas na lamang siya ng bangon mula sa pagkakahiga.
at pinatay na ang TV sa pamamagitan ng remote. Boss, bakit po? Pauwi na po ba kayo? Kaagad niyang tanong dito nang sagutin niya ang tawag. Yes, pauwi na. Kumain ka na ba? Tila lumundag naman ang puso niya sa kilig nang tanungin ng binata kung kumain na ba siya. Opo sir. Yung tira ko po kaninang pagkain. Kayo po ba kumain na? Oo, kumain na kami. Mamaya pagdating ko riyan, baka madaling araw na. Matulog ka na rin. Siya nga pala, wala kang kwarto. Dahil isa lamang ang kwarto dyan sa unit ko. Diyan ka matutulog sa sofa sa living room. At kung ayaw mo, ay malaya kang umalis sa unit ko. Lalo na't hindi ko naman talaga kailangan ng kasambahay. Okay na sana eh. Ang bait na sa umpisa, bigla pang nagsungit sa uli. Mahinang sabi ni Catherine upang hindi siya marinig ng binata. What did you say? Wala po boss. Okay na okay po sa akin na matulog sa sofa. Huwag mo lang po akong palayasin. Okay, tipid na tugon naman ni Gino. Pagkatapos silang mag-usap, ay muling sinindihan ni Catherine ang TV at sinindihan na rin niya ang electric fan at muli na ngang nanood hanggang sa dalawin na nga siya ng antok. Kaya muli rin niyang pinatay ang TV at ipinikit ang kanyang mga mata. Naabutan nga ng binata na mahimbing na natutulog ang dalaga sa sopa habang nakabaluktot ang katawan nito dahil wala man lamang itong kumot. Kaya naman pumasok sa kwarto si Gino at binuksan ang cabinet para kumuha ng kumot para makumutan ang dalaga. Nang makumutan na niya ang dalaga ay kaagad rin itong nagising. Kaya naman napabalikos ito ng bangon. Boss, nakauwi ka na po pala. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko po kayo ng gatas? Or anything you want? Hindi na. Matulog ka na ulit. Tugon nga ni Gino. Napatingin naman ang dalaga sa kumot na ngayon ay nasa sofa. Nilagyan mo pala ako ng kumot, sir? Nahihiyang tanong niya. Oo, bakit ka pala walang dala? Nakalimutan ko po kasi. Pero salamat po dito ha. You're welcome. Sa'yo na yan. Saka may extra rin akong unan. Sa'yo na rin yun. Wait lang ha, kukunin ko lang. Napatangu-tangu na lamang siya at hindi makapaniwala na mabait ito ngayon sa kanya at maalalahanin pa. Grabe, ang bait naman pala niya. Wika niya sa sarili at maya-maya nga lang ay bumalik na rin si Gino dala ang unan. Pasensya ka na talaga ha, kasi wala kang sariling kwarto eh. Okay lang po boss, at least ay may matutulugan ako. Nakangiting tugon ng dalaga. Pumunta nga po pala ang mamita mo rito kanina. Oo, naikwento nga sa akin ni mamita. Nung nagkausap kami kanina, sige na matulog ka na. Salamat sa serbisyo mo ha. You're welcome boss. Ang bait niya, sana lagi siyang ganito. Mukhang lalo akong mahulog sa kanya kasi napakabait niya ngayon. Nakangiting wika muli ng dalaga sa kanyang sarili at muli nang nahiga. Inamoy-amoy pa niya ang kumot at inimagine na si Gino ang yakap niya. Sa isang linggong pamamalagi ng dalaga sa condo unit ni Gino ay wala naman silang naging problema dahil mabuting amo naman pala si Gino. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang sinabi ni Jolo noong unang punta niya sa unit ng binata. At ayon pa nga kay Jolo, ay may dati itong sinungitang tagalinis kung kaya't hindi na siya nito pinaglinis pa. Pero ibang-iba naman ang nakikita ni Catherine sa ugali ng binata. Akat, pwede ba akong mag-request ng ulam? Mamayang dinner? Tanong ng binata habang naguhugas ng plato si Catherine. Oo naman po boss. Bakit naman po hindi? Ano po ba yung gusto niyong alamin mamaya? Gusto ko sana ng pakpit eh. Kaya mo bang magluto ng ganon? Si Yaya kasi, masarap magluto nun. At isa yun sa namimiss kong ulam. Oo naman po boss. Isa rin po yan sa mga paborito ko. At ang lola ko ang pinakamasarap na magluto niyan para sa akin. Sige, yun ang iluto mo mamaya ha. Mamalengke ka ng mga gagamitin mong mga gulay. At ito yung pambili. Sabay abot ni Gino ng 1,000 kay Catherine. Keep the change. Sa'yo na yan. Nako boss, ang laki naman po ng magiging sukli ko. Nakakahiya naman pong tanggapin to. Mas nakakahiya kapag tinanggihan mo yan. Sabay talikod nito at kumuha na ng maiinom mula sa ref. Siya nga pala Kat, huwag kang mahihiyang kumuha ng mga gusto mong inumin dito ha, at pati na rin kainin. Pagkain natin tong dalawa.
Salamat po. Tugon ng dalaga at pasimple na naman itong kinilig. Mas lalo akong nai-inlove sa'yo. Bulong niya sa sarili at muling hinarap si Gino at nginitian ito. Nang matapos na nga siyang magugas ng pinagkainan nila, ay nagpalit lang ito ng damit at lumabas na ng kondo. Nag-tricycle na nga lang siya upang makatipid sa pamasahe at nang makarating na nga sa palengke, ay kaagad nang binili ang mga kailangan ng mga gulay. Tag-ilang peraso lang ang kinuha niya dahil silang dalawa lang naman ang amo niya ang kakain noon. Pagbalik niya sa condo unit, ay kaagad niya na itong hinugasan at iniwa dahil iluluto niya na ito. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil napakasarap ng pagkakaluto ni Catherine sa pakbet. O bakit pinapanood mo lang ako kumain? Bakit hindi ka kumuha ng plato mo at sabayan mo na rin ako? Po, sasabay ako sa pagkain? Naku, hindi na po. Mamaya na po ako. Eat well po. Mas masarap kumain kapag may kasalo. Kaya huwag ka nang mag-inarte dyan. Kain na tayo. Ang sarap ng ulam natin, oh. Alam mo, sarap kang magluto. Bakit hindi ka magtayo ng karinderya? Tsaka ko na marami kang magiging customer. Sir naman, baka lumaki na ang ulo ko niyan ha. Pero maraming salamat sa pagpuri ha. Kumuha na nga rin ng plato si Catherine at sumabay na siyang kumain kay Gino. Sa paglipas pa nga ng ilang linggo na magkasama sila, ay mas nakilala ni Catherine ang binata. Pinagda-day off din siya nito kaya naman nakakasama niya ang kanyang lola ng isang gabi at isang araw. Hindi na yun masama kaysa naman wala siyang day off. Ngunit pagbalik niya ng condo unit ni Gino, ay nakita niya itong pinipilit na ikilos ang katawan papuntang kusina. Kaya naman patakbo niya itong nilapitan at inalalayan niya ito. Nakaparing niyang napakainit nito. Hala boss, nilalagnat ka. Maupo ka na lang po at ako na po ang kukuha. Ano po ba yung kukunin mo? Nauuhaw kasi ako. Sige po, ako na pong kukuha ng tubig. Tapos ipagluluto po kita ng sopas para makainom ka na po ng gamot. Tumangutango naman ang binata at inalalayan pa itong maupo sa silya. Nalaman rin niyang kagabi pa pala ito nilalagnat. Kaya naman pinagalitan pa niya ito at tinanong kung bakit hindi siya nito tinatawagan para bumalik. Pero ang tugon nito sa kanya ay kaya naman daw niya ang kanyang sarili at malayo raw yon sa bituka. Inalagaan nga ni Catherine ang may sakit niyang amo at binilinan pa siya nito na huwag sasabihin kay Madam Donna ang patungkol sa kalagayan niya dahil ayaw niyang mag-alala ito. Habang nakahiga nga sa kama si Gino, ay may dala namang palanggana at bimpo si Catherine. Pupunasan kita boss, para medyo umupa ang init mo. Ayaw mo ba talagang dalhin kita sa ospital? No need, lagnat lang naman to. Tugon ng binata. Okay po. Hinayaan naman ni Gino na ginagawa ni Catherine sa kanya yon. Napapikit na lamang siya habang pinupunasan siya nito. Nang matapos nga, ay tatalikod na sana si Catherine upang lumabas na ng silid ng binata. Ngunit maagap siya nitong hinawakan sa braso, kaya naman napalingon na lamang siya rito. Maraming salamat Kata sa pag-aalaga sa akin at salamat sa pag-stay. Ngumiti naman ang dalaga at sinabi niyang trabaho niyang alagaan ito, pero nagpapasalamat pa rin ang binata sa kanya. Hindi na nga isinara ni Catherine ang pinto ng silid ni Gino upang masilip pa rin niya ito at mamonitor. Maya't maya niya rin itong kinakapa kung mainit pa ba ito, bagay na ikinatuwa naman ng binata. Matulog ka na, huwag kang masyadong mag-alala sa akin, gagaling rin ako. Masyado lang late oh, sad ni Gino habang nananatili itong nakapikit. Gising ka po pala? Tanong ng dalaga. Oo naman, nagigising ako sa tuwing pumapasok ka sa kwarto ko para i-check ako. Tugon nito at pinilit na bumangon. Huwag ka nang bumangon pa boss. Pagpipigil niya rito, pero bumangon pa rin ito at sinenyasan siyang maupo sa tabi niya. Kagad naman niyang sinunod ito at naupo nga siya sa gilid ng kama. Alam mo bang tuwing nagkakasakit ako, si Yaya lang ang nag-aalaga sa akin. Dahil laging busy si Mami at Daddy sa trabaho, si Mamita naman ay nasa Singapore. Binatilyo na ako at nag-uumpis na akong pasukin ng larangan ng pagkanta nung makasama ko siya sa bahay. Kaya naman mas napamahal talaga ako sa yaya ko at itinuring ko na siyang pangalawang ina. Mas marami siyang alam kaysa kila Mami. Mas kilala niya ako. Mas alam niya ang mga ayaw ko at gusto.
Sa pagdating mo sa buhay ko, siya ang naaalala ko. Napakamaalaga niya at totoo yung malasakit at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin kagaya mo. Thank you so much Maraming hindi gusto ang ugali ko. Masungit daw ako at suplado. Pero natural lang naman sa tao yon, hindi ba? Lalo na kapag pagod at stress ka sa trabaho mo. At lahat naman tayo ay may bad side. Mahabang pagkukwento nito. Tama ka riyan, boss. To be honest, noong una ay natakot din ako sa'yo. Akala ko talaga ay masungit ka at hindi tayo magkakasundo. Pero kabaliktaran pala lahat ng iyon. Huwag mo na akong tawaging boss kasi mula ngayon ay ituring mo na lamang akong kaibigan. Hindi lahat ng tao na nakakasama ko ay pinagkukwentuhan ko ng mga malulungkot na nangyari sa buhay ko. Tuwang-tuwa naman ang dalaga dahil hindi niya akalain na itinuturing na pala siya nitong kaibigan. Ang amo lang niya dati at inaalagaan na singer ay kaibigan niya na ngayon. Kinuwento na rin niya rito ang patungkol sa buhay niya na maaga siyang naulila at ang lola Wena lamang niya ang tumayong ama't ina sa kanya. Sinabi niya na rin naging kasambay ang lola niya ng pamilya nito. Dahil sa kinuwento mong yan, nakaramdam tuloy ako ng hiya kasi ang dami kong reklamo sa buhay pero may mas lulungkot pa pala sa buhay ko. Okay lang po yon. Malungkot rin naman po talaga ang buhay mo kasi buhay pa nga sila, hindi ba? At malakas pa pero hindi mo sila maramdaman. Tama ka, hindi ko nga sila maramdaman. Maraming mga importanteng okasyon sa buhay ko na wala sila. Graduation at birthday ko, lalo na ngayon na nasa ibang bansa sila. Ang dami ko ng mga achievements, pero baliwala lang para sa kanila ang lahat ng yon. Hindi ko man lamang marinig na sabihin nilang, "Anak, proud na proud kami sa'yo." Tinitiis ko na lamang na kahit walang natatanggap na suporta mula sa kanila, ay nagpapatuloy pa rin ako. Mas gusto kasi nila na maging kagaya ko sila. Pero hindi yun ang gusto ko Ang pagkanta talaga ang pangarap ko. At unti-unti na ngang pumapatak ang luha ni Gino mula sa kanyang mga mata. Dahil sa labis na pagkaawa ni Catherine sa binata, ay hindi niya napigilang yakapin ito. Habang yakap niya ito, ay hindi niya inaasahan na gaganti rin ito ng yakap sa kanya. Lihim na lamang siyang napangiti habang yakap-yakap nila ang isa't isa. At sa paglipas pa nga ng mga araw, linggo at buwan, ay napagtatanto ng binata na may kakaiba na siyang nararamdaman para sa dalaga. Miss na niya kaagad ito, kahit na sandaling oras pa lamang silang hindi magkasama. Hinahanap-hanap niya palagi ang mukha ng dalaga. Kaya naman upang hindi niya mamiss ito ng sobra-sobra, ay sinasama niya na lamang ito sa mga pinupuntahan niya o pati na rin sa mga lakad niya. Nagdadahilan na lamang siya na kailangan niya ng mauutusan. Pero ang totoo ay hindi niya kaya na hindi ito nakikita o nakakasama. Sa paglipas pa nga ng ilang linggo, ay mas lalo nang lumalalim ang nararamdaman ni Gino para kay Catherine. Bagay na hindi niya na kaya pang itago. Kaya naman handa na siyang ipagtapat sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman para dito. Kat, huwag ka nang magluto ng lunch Sa labas na lamang tayo kumain. Total hindi naman na ako busy ngayon Sad nga ni Gino. Sige. Sakto na ubusan na rin kasi ako ng ideya kung ano ang iluluto para sa tanghalian. Tugon naman ng dalaga habang naglilinis ito ng kwarto. Nasa likuran naman niya si Gino na gustong gusto siyang yakapin pero pilit niyang pinipigilan ng sarili dahil kailangan niya na munang magtapat sa dalaga. Nang makarating na nga sila sa restaurant kung saan sila kakain, ay maraming nakakakilala kay Gino kaya naman maraming lumapit at nagpa-picture sa kanya. Minsan ay napag-uutusan pa si Catherine ng mga fans ni Gino na siya ang mag-picture sa mga ito. Ngawit na nga ang mga panga ni Gino kakangiti sa camera bago sila tuluyang makapasok sa restaurant. At hanggang sa loob nga ay ganoon pa rin. Mabuti na lamang at may isang umawat sa mga ito upang makapag-order na ng pagkain ng dalawa. At habang hinihintay nga ni Gino ang order nila, ay nanlalamig na ang mga kamay niya dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Hindi niya alam kung kakayanin ba niyang magtapat sa dalaga. Hindi naman ito ang unang beses siyang magtatapat ng nararamdaman sa babae. Pero kay Catherine lamang talaga siya kinakabahan ng sobra. Gino, may problema ba? Parang kanina ko pa napapansin na hindi ka mapakali. Tanong ni Catherine. Sapagkat napapansin pala nito na kinakabahan siya. Wala. Wala to, okay lang ako. Huwag mo kong pansinin.
Nakangiting tugon ni Gino upang itago ang kaba na kanina pa nararamdaman. Sure ka ba? Baka naman hindi ka komportable dito ha. Komportable ako rito. Lagi akong kumakain dito eh. Ngumiti naman si Catherine habang tumatango at dumating na nga ang mga pagkain na in-order nila. Sakto, eto na. Gutom na ako. Sad ng dalaga. Kaya naman inaya niya na si Gino na simulan na nilang kainin ng mga pagkain na nasa harapan nila. Habang kumakain nga sila, ay hindi maiwasan ni Gino na mapasulyap sa dalaga. Hindi naman siya nahuhuli ng dalaga sapagkat busy ito sa pagkain. Kaya naman napahinto ng paguya si Catherine at tinignan siya nito. Bakit? May dumi ka sa labi, tugon ni Gino at itinuro kung saan banda ang dumi. Ngunit hindi yon makapa ng dalaga. Kaya naman tumayo na lamang si Gino at sa pamamagitan ng hinlalaking daliri ay pinanasan yon. Kaya naman sumayad pa sa daliri niya ang mapupula at malalambot na mga labi ng dalaga. Pagkatapos niyang mapunasan ito, ay nagpasalamat si Catherine sa kanya at nagpatuloy na ito sa pagkain. Hanggang sa naubos na nga ang kinakain nila, ay hindi pa rin niya naaamin sa dalaga ang totoo. Laglag nga ang mga balikat niya habang palabas sila ng restaurant. Marami pa namang ibang pagkakataon, wika niya sa sarili nang mag-umpisa na siyang magmaneho. Pagdating nga nila sa bahay, ay dumiretso na kaagad si Catherine sa lababo upang maghugas at maghiwa ng mansanas. Mahilig kasi si Gino sa mansanas, kaya naman ipinaghiwa niya na ito kaagad. Ang hindi niya alam, ay sumunod pala si Gino sa kanya, kaya naman pagharap niya, ay muntikan pa siyang mabangga sa dibdib nito. Kaagad na nag-angat ng tingin ng dalaga, at kinuha naman ni Gino ang hawak niyang hiniwang mansanas, at ipinatong iyon sa lababo. At ang sunod ngang ginawa ng binata, ay sinandal siya nito sa lababo, bagay na ikinagulat ng dalaga. Gino? Tanging usal na lamang ng dalaga bago ang kinin ng binata ang mga labi niya. Napapikit na lamang si Catherine at inayaan na lamang na ang kinin ng binata ang kanyang mga labi. At nang magkahiwalay na nga ang mga labi nila, ay sandali pa silang nagkatitigan bago yumuko ang dalaga. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng dalaga ng mga oras na yon. I love you, Catherine. Mainang sambit ni Gino. Kaya naman muling nagangat ng tingin ng dalaga. Ano ka mo? Mahal mo ako? Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita, Catherine. Natulala lamang si Catherine at hindi alam ang sasabihin. Alam kong mahirap paniwalaan, Kat. Pero yun ang totoo. Hindi ko na rin alam kung kailan nag-umpisa. Pero alam kong mahal na kita. Kasi ikaw yung laging nariyan para sa akin at napapasaya mo ako. Kaya yun ang nakikita kong dahilan kung bakit mahal na mahal kita. Maluwalo ang sambit ni Gino. Alam mo bang matagal na kitang crush? Hinangaan bilang singer. Kaya nga natuwa ako nang malaman kong ikaw pala yung magiging amo ko. Hindi ko na-expect na makikita kita ng personal. Pero hindi lang pala kita makikita kasi makakasama pa kita, mahahawakan at mapagsisilbihan, makakasabay kumain at makakasama sa biyahe. Tapos ngayon, malalaman ko na mahal mo ko. Isa na ata ako sa napakaswerteng babae sa mundo. Pero, bakit may pero, Kat? Sabay aplos ni Gino sa mukha ng dalaga. Pero hindi tayo pwede. Ang layo ng agwat ng antas ng pamumuhay natin. At alam ko kapag nalaman to ng pamilya mo, lalo na ng mamita mo, magagalit sila sa'yo, pati na rin sa akin. Ano na lang ang sasabihin nila? Tama naman ako, hindi ba? Nagmamahal ka ng katulong mo lang, alalay, muchacha. Kung gusto mo rin ako, hindi mo iintindihan ang sasabihin nila at huwag mong malitin ang trabaho mo. Saka hindi naman sila ang kailangang magdikta sa atin kung ano ang nararapat para sa atin. I have my own decision. Hindi mapabago ng sasabihin nila ang nararamdaman ko para sa iyo, Kat. I love you so much at kaya kitang ipaglaban sa pamilya ko o kahit sa kaninong tao. Tugon ni Gino. Kaya naman sa pagkakataong ito, ay si Catherine naman ang umalik sa mga labi niya at yumakap ito sa kanya habang luhaan ng kanilang mga mata. Napakasaya ko. Hindi ko akalain na mamahalin ako ng kagaya mo, na isang sikat na singer at kilalang tao rin ng pamilya. Mas masaya ako dahil nakatagpo ako ng kagaya mo. Tugon naman ni Gino
at maigpit ng gumanti ng yakap sa dalaga. Wala nang ang ligawan ng naganap. Para sa kanilang dalawa ay sapat na ang mahal nila ang isa't isa. Nang makauwi na nga ang magulang ni Gino, ay pinakilala niya ang dalaga bilang girlfriend niya. Wala naman silang narinig mula sa daddy ni Gino dahil hindi naman ito umimik nang ipakilala niya ang dalaga. Pero ang mami ni Gino ay hindi nga tanggap si Catherine. Nagbitiw pa ito ng masasakit na salita. Ano ka ba naman, Chino? Sa dinami-rami ng babae sa mundo, yang katulong mo pa talaga? Yang papatulan mo? Ano na lang ang sasabihin sa ng mga tao, lalo na ng mga fans mo? Galit na sambit ng mami ni Gino. Mami, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ano naman po ang masama kung si Catherine ang naging girlfriend ko? Sana po, iniisip niyo naman din po ang nararamdaman ni Catherine sa mga sinasabi mong yan. Wala akong pakialam sa mararamdaman ng babaeng ito. Madaling tugon ni Gemma at tinignan pa ang kabuuan ng dalaga. Tatapatin kita, Iha. Hindi kita gusto para sa anak ko. Enough, Mami. Mahal ko si Catherine. At kahit hindi mo siya gusto para sa akin, ipaglalaban ko pa rin siya. Malaki na ako. Kaya kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Hanggang kailan mo ba ako didiktahan sa mga dapat kong gawin sa buhay ko? Tuluyan nang ang tumulo ang mga luha ng dalaga. Masakit para sa kanya na hindi siya tanggap ng mami ni Gino. At masakit din para sa kanya na nag-aaway ang mga ito nang dahil sa kanya. Mamili ka, Gino. Ako na mami mo? O yung girlfriend mo na pera lang naman ang habol sa'yo? Excuse me po, Ma'am Gemma. Opo, mahirap lang po ako. Pero hindi ko po minahal si Gino dahil sa pera niya. Hindi po ako ganong klase ng tao kagaya ng iniisip nyo. Kaya sa ikakapanatag po ng loob mo, ay lalayo na lamang po ako. Pabuti naman kung ganon, may natitira pa rin palang kaunting hiya dyan sa balat mo. Hindi mo ba talaga titigilan sikat, Mami? Tama na, mahal namin ang isa't isa at hayaan mo kaming maging masaya. Tuluyan ng nilaso ng babae niya ng utak mo. Hindi, mahal ko lang talaga si Catherine. Si Catherine ang palaging nariyan. Noong mga panahong pakaramdam ko ay iniwan ako ng lahat. Kapag kailangan ko ng magulang, si Catherine ang nandito para sa akin. Kaya tanggapin mo man siya o hindi, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. At balang araw ay bubuo kami ng pamilya. Dahil si Catherine lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, Mami. At sana, matutunan mo rin siyang matanggap. Sa kanya hinawakan ang braso ni Catherine at tinalikuran na ang ina nito na nagngingit-ngit pa rin sa galit. You're crazy, my son. You're crazy. Sigaw pa nito, ngunit hindi na nila ito pinansin at tuluyan na nga nila itong iniwanan. Hindi na nagawa pang sabihin ni Gino sa kanyang mamita ang relasyon nila ni Catherine dahil kagaya ng ina niya ay alam niyang ganon na lamang rin ang sasabihin nito. Pero nagtungo sa condo unit niya si Madam Donna matapos malaman kay Gemma ang katotohanan. Ang buong akala nila Catherine at Gino ay hindi nito matatanggap ang relasyon nila pero nagkamali sila. Dahil masaya ito para sa kanila at inamin rin niya na kaya niya pinapasok ang dalaga bilang kasambahay ni Gino ay para may makasama talaga ito sa kondo at alam rin niyang mabuting tao ang dalaga. At kaya siya nitong pagsilbihan. Mas gusto niya si Catherine para sa kanyang apo kaysa sa dalawang nakarelasyon nito dati na kapwa niya rin singer. I'm so happy, Mamita, kasi hindi ka kagaya ni Mami na puro masasakit na salita ang lumabas sa bibig nung sinabi ko ang relasyon namin ni Catherine. Anak mo siya pero mas dragon talaga siya kaysa sa'yo. I love you, Mamita. Sad ni Gino at yumakap rito. O bakit nakatingin ka lang sa amin, Catherine? Yayakapin mo rin ba ang mamita mo? Sad nga ni Madam Donna kay Catherine. Nabigla naman ang dalaga sa sinabing iyon ng mamita ni Gino. Hindi na nga rin niya naitago pa ang siya at kilig, kaya naman yumakap na rin siya. Magpakasal kayo ha, para wala nang makapigil sa relasyon nyo. At mabigyan nyo na rin ako ng apo sa tuhod. Masayang wika ni Madam Donna sa dalawa. Yes, Mamita, darating rin po tayo dyan. Tugon naman ni Gino at paulit-ulit pang hinalikan sa pisngi si Madam Donna. Hanggang sa isinapubliko na nga ni Gino ang relasyon nila ni Catherine. Umani ito ng iba't ibang mga komento mula sa mga netizens at pinili na rin ni Gino si Catherine na wag nang magbasa pa ng mga comments dahil hindi lahat ng tao o mga fans niya ay pabor sa relasyon nila.
May mga nagsasabi kasi na hindi sila bagay at mas bagay daw ito sa ex nitong singer na si Sophia, na kahit may isang taon na silang hiwalay ay hindi pa rin makamove on ang iba nilang mga taga-suporta. Naging mabuting nobyo si Gino kay Catherine, na kahit maraming hadlang sa pagmamahala nila ay hindi niya ito pinapansin. Bagkus ay pinaglalaban niya pa rin ito. Dahil para sa kanya, kapag mahal mo ang isang tao, ay dapat mo talaga itong ipaglaban at huwag makinig sa opinyon ng ibang tao, lalo na kung hindi ito makakatulong sa relasyon yung dalawa. Tanggap din naman ni Aling Wena si Gino para sa kanyang apo, at ang natitirang balanse sa pagkakasanla ng kanilang titulo ay hindi na pinabayaran pa ni Madam Donna dahil ibinalik na ang titulo sa kanila, bagay na labis na ipinagpapasalamat ng maglola. Hanggang sa nag-propose na nga si Gino kay Catherine at makalipas nga lamang ang ilang buwan, ay nagdesisyon na rin silang magpakasal. Medyo malungkot nga rin talaga si Gino dahil hindi talaga sumipot ang mami niya. Tanging ang daddy niya lamang at si Mamita ang naroon, at ilang mga bisita ng mga kapwa singer ni Gino. Present din naman ang Lola Wena ni Catherine, na siyang nagatid pa kay Gino sa altar. Masayang masaya ang bagong kasal kahit hindi nila nakuha ang basbas mula kay Gemma. Pagkatapos ng kasal ay isang linggo rin silang nag-honeymoon sa Paris, France. At pagbalik nga nila ng Pilipinas, ay kagad silang dumiretso sa bahay ng mga magulang ni Gino. Kahit kasal na sila, ay hindi pa rin matanggap ni Gemma si Catherine, na parte na ito ng pamilya nila. Kahit may mga pagkakataon na masakit na magsalita si Gemma, ay hindi siya pinapatulan ni Catherine, bagay na mas lalo niyang ikinainis, dahil santa-santita raw si Catherine. Pero isang araw habang nasa kusina si Gemma, ay bigla na lamang nanikip ang dibdib nito. Mabuti na lamang at nagtungo si Catherine doon. "Mami! Mami!" Sigaw nga niya at kaagad ninalayan ng binan. "Hindi ako makahinga. Kunin mo yung gamot ko. Nahihirapan akong huminga." Utos nito. Dahil hindi naman niya ito pwedeng iwan na lamang sa kusina, ay sumigaw siya upang humingi ng tulong. Kagad namang lumapit ang kasambahay at inutusan nga ito ni Catherine na kuhanin ang gamot nito sa kwarto. Kagad ring nakabalik ang kasambahay na si Lorena at dala na nito ang gamot sa puso ni Gemma. Walang kaalam-alam sina Gino at Catherine na may sakit pala ito sa puso at kapag hindi nakakainom ng gamot ay naninikip na lamang ng bigla ang dibdib nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang tuluyan nang bumuti ang pakiramdam ni Gemma. Nakaunan siya sa braso ni Catherine habang pinupunasan ng butil-butil niyang mga pawis. Bumangon naman siya at hinarap ang manugang na alalang-alala sa kanya. "Salamat, Catherine. Salamat dahil kahit hindi ako naging mabuti sa'yo, kahit hindi kita tanggap para sa anak ko, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Kahit marami akong masasakit na salitang sinabi sa'yo, hindi mo ako kailanman pinatulan. Thank you, anak." Iyak ngiti ang nangyari kay Catherine. Dahil sa wakas ay bumait na rin ito sa kanya at tinawag pa siyang anak. Kaagad niyang niyakap si Gemma at paulit-ulit na nagpasalamat sa pagtanggap nito sa kanya. "Nagkamali ako. Hinusgahan kita. Kitang-kita ko kung gaano mo kamahal ang anak ko. At maunawain ka rin sa lahat ng bagay." Dagdag pa nito habang hawak niya ang pisngi ni Catherine. "Kalimutan na po natin yun, Mami. Ang importante po ay okay na po tayo ngayon. Natanggap mo na po ako. Masayang-masaya po talaga ako. Kaya lang, anak, huwag mo sana munang sabihin sa kanila ang patungkol sa sakit ko, ha? Ayokong mag-alala sila sa akin, lalo na si Mama. Pero sasabihin ko rin naman sa kanila, pero hindi pa sa ngayon. Sige lang po, Mami. Mas okay na po talaga na ikaw na lamang po ang magsabi. Ingatan mo po ang sarili mo, ha? Sobra po kaming malulungkot kapag may nangyaring masama sa'yo." Tugon ni Catherine. At muling niyakap si Gemma. Nang bigla naman silang maabutan ni Gino sa kusina. Nakakarating lamang galing sa pag-host nito sa singing contest. Bigla namang nataranta ang dalawa at mabilis na itinago ang gamot sa likuran ni Gemma. "Aba, mukhang okay na ang dalawang babaeng mahal na mahal ko, ah." Masayang sambit nga ni Gino. "Oo, Han. Okay na kami ni Mami." Tugon naman ni Catherine. "Hindi ito it's a prank, ha? Totoo ba talaga to?" Paninigurado pa ni Gino habang nakangiti ito. "Oo naman, Han. Totoong-totoo to. Hindi po ba, Mami?" "Oo, anak."
Totoong okay na kami nitong napakabait mong asawa. Dahil nga sa tugon ni Gemma, ay kagad siyang niyakap ni Gino at dahil doon ay nakita nga ni Gino ang itinatago nilang gamot. Kaya naman wala na silang choice kung hindi ang aminin ang patungkol sa sakit niya. Hindi naman nagalit si Gino dahil naiintindihan naman niya kung bakit iyon inilihim ng kanyang ina. Sa tulong ni Gino ay napaayos ang bahay nila Rowena. Nagmukha ulit itong bago. Madalas rin bumisita ang asawang si Gino at Catherine sa bahay na iyon. Kaya naman lagi ring nakikita ni Marisa ang hinahangaang singer, pati na rin ang matalik niyang kaibigan. Sa mahigit 1 taon nga na pagsasama bilang mag-asawa nila Gino at Catherine, ay bihira silang magkatampuhan. At kapag magkakatampuhan nga, ay kaagad rin nila itong naayos. Hindi sila natutulog na may tampuhan. At isa nga yun sa nagpapatatag ng kanilang pagsasama. Han, are you done? Excited na tanong ni Gino habang nasa labas nito ng pinto ng banyo. Wait Han, malapit na. Easy ka lang dyan. Sigaw naman ni Catherine sa loob habang iniintay ang resulta ng pregnancy test. Napatakip nga sa bibig si Catherine nang makita niya ang resulta ng pregnancy test dahil 2 ang guhit nito. Nangangahulugang nagdadalang tao na nga siya. Kaagad siyang lumabas ng banyo at mahigpit na yumakap sa kanyang asawa. Look Han, positive po. Buntis ako. Magiging daddy ka na. Are you happy? Masayang pagbabalita ni Catherine kay Gino. No, I'm not happy. Tugon ni Gino na ikinalungkot naman ang mga mata ni Catherine. What? Kasi sobrang saya ko. Sa wakas, magiging tatay na ako. Sabay buhat ni Gino kay Catherine at inikot-ikot pa ito. Han, baka mahigpit ang baby natin sa tiyan ko. Wika nito, kaya naman ibinaba na siya ni Gino. Oo nga pala Han, sorry Napakasaya ko lang talaga ngayon na magiging magulang na tayo soon. Hindi na ako makapaghintay na makita siya at maalagaan. Ako rin Han, nagbunga na rin ang pagmamahalan nating dalawa. Hinalikan nga ni Gino sa labi si Catherine at pagkatapos nga ay binalita niya ang patungkol sa pagbubuntis nito. Kaya naman tuwang-tuwa ang pamilya ni Gino, maging ang lola Wena ni Catherine. Sa paglipas nga ng 9 na buwan, ay nanganak na si Catherine at babae nga ang panganay nila. Maluwalo ang binuwat ni Gino ang kanilang anak. Halos walang paglagyan ng tuwang nararamdaman ng mag-asawa sa pagdating ng kanilang supli. Hanggang sa nagbuntis nga muli si Catherine at kampal nga ang ipinagbubuntis niya at parehong lalaki pa. Naging mabuting asawa at ina si Catherine at ganoon rin naman si Gino. Napaka-responsableng asawa at ama nito sa 3 nilang mga anak.